maging malaki. Ang kaibahan ng buhay na wala sa piling ng Diyos at ang buhay na kasama ang Diyos. Kaya kayo ang pipili doon alin sa dalawa. Yung buhay na wala ang Diyos o yung buhay na kasama ang Diyos. Kaya mga anak, siyempre, harap na sa iyong katabi o kapatid, harap. Paano ka harap? Sino pipiliin mo? Basta may kaharap. Ha? Umarap ka sa isa. Umarap ka ng kaharap. Bakit? Okay, makinig ha? Kapag mayroon kang kapatid na walang pumapansin at nakita mo, pansinin mo. Ha? Kapag maaaring ang kapatid mo yan may problema at naghihintay siya ng isang kakausap sa kanya. Kaya kayong lahat dito, magkakapatid at mayroon kayong pananagutan sa isa't isa. So love one another. At ang lahat ng love na yan ay isa lamang ang pinagagalingan, walang iba kundi ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, ang Diyos na lumalang sa lahat ng tao, at ang Diyos na nagbigay kay Jesus at napako sa krus. At ang banal na Espiritu na nakikipag-usap sa inyo, siya ang pasasalamatan araw-araw at huwag na huwag sa libutan. Sa ngalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng isang malakas na Amen! Amen! At ang mga kamay na magkahawak na yan ay maghihiwalay sa taas at papalakpak ng malakas na Diyos. Hindi, di ba? Anong ginawa nyo? Pumunta lang kayo dito, umupo, nakinig, sinanggap ang napakinggan, at nagdesisyon. Ha? Walang hirap, basta't ang Diyos ang pinag-uusapan at ang Diyos ang palagi siyang nais mong makasama. Walang kahirap-hirap. Amen! Lord, amen! Ano ang mahirap? Ang mahirap na bagay ang kalabanin mo ang salita ng Diyos. Ang mahirap na bagay ay ang iwanan mo pa ang kausap mo na. Ang mahirap na bagay ay ang talikuran mo pa ang kaharap mo na. Walang iba kung hindi ang Diyos. Praise the Lord! Amen! Kaya doon sa mga naunawaan na kayang gawin ng Diyos ang lahat ng bagay, kayo ay magsisikap na bumalik sa gawain ito, sapagkat nasumpungan nyo rito ang buong katotohanan na kahit kayo o na sino man na nananalig sa Diyos ay magagawa lahat ng ginawa ni Jesus sa tigit paraon. So ang ginawa ng Diyos sa buhay ng babaeng ito ay pwede rin gawin sa inyong buhay ng Diyos. Kaya manatili kayo sa Diyos at patuloy kayong bumalik sa gawain ito na nasumpungan ninyo dahil tinawag kayo ng Diyos dito. Purihin ang Diyos! Praise the Lord! Amen! So makakausap nyo na muli ang lingkod ng Diyos. Ang sino mang nais makipag-usap sa Diyos sa pamagitan ng lingkod ay malayang lumapit sa lingkod ng Diyos. Gawin nyo lamang na magkaisa ng lahat ng bagay kung makikipag-usap kayo sa Espiritu ng Diyos. So mga anak, isang ngiti nga sa katabi? Isang ngiti nga sa katabi? O isang ngiti sa lahat? Ay!
At sabihin sa katabi, I love you. I love you. Sabihin na nakatingin sa'yo. I love you. I love you. At sabihin nyo na sabay-sabay, I love you, Jesus! I love you, Jesus. I love you, God! I love you, God. Dito ang tingin. Gusto ko lang ipakita sa inyo ang mukha ng babaeng ito na ginagamit ng banal na espiritu. Isang simpleng babae na nagbiti na makapaglingkod sa Diyos. Dahil sa kanya, kaya kayong lahat ay narito. Iiwanan niyo ba siya? Iiwanan niyo ba siya? Kung iiwan niyo siya, okay lang sa kanya. Huwag lang ang Diyos ang umiwan sa kanya. Kayo, tanongin niyo ang inyong sarili. Iiwan niyo ba ang Diyos? Yan ang tamang desisyon na gagawin niyo sa buhay niyo. Lord, amen. Sige, hinga ng malalim. Diba? Diba? Ano ang pakiramdam? Sarap. Ganyan ang magiging buhay ng taong kasama ang Diyos. Praise the Lord. Amen. Sige, harap na kayo ng upuan nyo. At magpahinga sa mga upuan na yan. Habang ibinibigay sa inyo ang iyong pagsasalusaluhan na nakayanan ng mga taong may mabubuting kalooban